Hello. Kumusta? May adlaw ka na tong tanan, mga kaigsunan, mga kasampyak. Here we go again, boy, America Duterte loyalist. Magaingon nga, kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapuyo, kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kaniya sa pagtindog. At mga kasampyak, mulit kayo'y inanyayahan ko na magsampyak man lang nitong Multicon channel. Mabuhay po tayong lahat, God bless po. And time check, it is now 1:54 in the morning. 3rd of November, Sunday, 2024 dito sa Brooklyn, New York. So mamaya kami ngayon mag-adjust kami ng oras, isang oras. So mamaya, sa nakikita mo ngayon as of this reading, 1:54 in the morning. Pag 6 minutes from now, 2 o'clock, kami, aatras kami ng 1 hour, so babalik kami sa 1 o'clock. So 1 extra hour kaming magtatrabaho. Ganun talaga dito So medyo mapapagod tayo ngayon kasi 1 more extra hour. So anyway, mga kasampik, ano bang pwede nating pag-uusapan ngayon? So marami tayong alam naman natin yung mga nangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas, yung as usual, yung lagi kong sinasabi na mainit na yung politics dyan sa atin kasi midterm election next year, then that's the preparation for the 2028 presidential election, diba? Alam naman natin lahat yan. So yung mga kaganapan dyan, double time, triple time, quadruple time, whatever na mga ginagawa ng mga kalaban ni Tatay Digong or ng mga Duterte para siraan at hihilahin pababa kasi gusto nilang pabagsakin si Tatay Digong, di ba? Kung nagawa nila yan sa mga Binay, hindi nila yan magagawa sa mga Duterte na may napatunayan na at laging nagpapatunay, di ba? Sa mga nangyayari ngayon na mga kalamidad, natural calamity, mga disasters ngayon. Ultimo si Tatay Digong na matanda na naglilibot pa rin, di ba? Few days ago nakita natin na si Tatay Digong nagbigay ng ayuda dun. Saan dun? Sa Batangas. Kawawa si Tatay Digong, no? Kahit na matanda na naglilingkod pa rin sa bayan. Ganun. So, naman yung mga big issues ngayon sa ating bansa? Unang-una, trending ngayon yung may-ari ng SunWest Corporation na isa sa nagmamay-ari ng Kabanang Bayan na kanang kamay ni Romualdez na si Zaldico, di ba? Kasi ito may maraming nagpo-post, makikita nyo naman, at may mga binabalita man dyan, maliban na lang sa mainstream media kasi mga bayaran yan makikita nyo na pala siya, bumili ng chopper, bumili ng jet. So para saan ba yan? Pupunta ba ng gira si Zaldico or baka siya mag-volunteer ba baka girahin niya yung China or Iran or saan gusto niyang girahin. But anyway, ang mahal nun billion yung gastos Okay lang sana kung sariling pera niya, pero marami naman siyang pera, di ba? Pero grabe naman ilang billion yun. Grabe. Tapos yung lugar niya lugmok dahil sa baha, dahil sa tinamaan talaga ng husto sa ng bagyo, ng baha. At grabe yung niya, but tumulong na lang sana siya, pero hindi naman natin kasi pagpira talaga niya, pero malaking questionable yun kasi yung mga budget nila walang audit, diba? So anyway, may ako kasi itong Octacore survey, diba, laging sinabi nila or silang palabas sila about dong, diba, yung current status ng administrasyon ngayon na medyo pabor sa mga Marcoses nila Romualdez. Sila lang yung umangat sa survey, pero si Inday Sara bumaba daw dito sa satisfaction rating, ang mga approval rating, ganun. Pero katakataka kasi habang
failure yung mga ginagawa nila or mga ginawa nila at mga ginagawa pa, tumaas yung satisfaction rating at saka approval. Talaga itong sa sinabi ko na marami namang nagsasabi na iyang talaga oktakor, bayaran lang talaga yan. Kasi si Martin Romualdez na hindi man lang maka 1% sa kahit anong survey, biglang tumaas. Tapos nagsabi si Romualdez, meron man dyan na post dyan, yung video na sinabi niya na parang walang bilang yung yung mga percentage or ganong survey or ba man yan, pag mahirap pa rin yung mga Pilipino, parang ganon, naghirap. Natumbok mo kasi sobrang hirap ng bansa natin ng mga Pilipino pero lang naman, in fairness, kahit pa man paano, itong bansa natin as of now, bumaba yung yung inflation rate. Given naman yan kasi bumalik naman sa normal lahat, di ba? Kasi nung pandemic sobrang taas nung yung interest rate, kasi yung sa inflation rate, di ba? Yung inflation rate dati, hindi ko na matandaan, basta ang taas dati. Pero ngayon, as of September, yung inflation rate ay 1.9%. So bumaba. Kasi 3.3% yung mga previous months before September. So, yung for October, di ko pa na-check. Kasi November na ngayon Pero at least man lang naka 1.9%. Ganon, bumaba. Pero, same thing pa rin yung interest rate. 6% pa rin yung interest rate. So, halimbawa, uutang ka ng pira sa bangko, yung interest rate pa rin is 6% pa rin. Pero pag doon ka sa mga lending facilities, yung interest rate nila mga 7%. So, alam naman natin, or sa mga di pa alam, itong Bangko Sentral ng Pilipinas or Central Bank, yan yung monetary authority sa atin. Kasi sila yung gumagawa ng tinatawag na monetary policy. Kasi ang Central Bank ng Pilipinas, siya yung nagkokontrol ng interest rate. Sila yung nagkokontrol ng kailan tayo mag-imprinta ng pera. Diba? Pero may limitasyon lang yan. At kailan magtaas or magbaba ng interest rate. Ano yan? Pag sobrang taas yung inflation, tataas din yung interest rate. Pero as of now, since panahon ng pandemic, hindi pa rin baba ng interest rate. 6% pa rin pag uutang ka sa bangko. Ganon. At sa outside, sa mga lending facilities, mga 7% ganon. So at least man lang, kasi sobrang hirap na yung mga Pilipino, at least man lang bumaba ng konti yung inflation rate ng 1.9%. Kung kaya hindi talaga advisable sa mga Pilipino natin na mag-imbak ng pera doon sa bahay mo, kasi high inflation, bababa yung value kasi walang yung paper bills, paper money, no intrinsic value at all. Ganon. Tapos or maglagay ka ng pera sa bangko, wala pa rin yan. Yung ilalagay mo lang sa bangko, yung mga pang basic needs mo, pang commodities mo, basic commodities, like mga pang grocery shopping mo, mga panggas mo sa panggas mo sa sasakyan mo, ganun. At saka hospitalization, mga ganun. Pero or sweldo pag may workers ka. Pero pag i-invest mo talaga yung pera mo sa either sa sinabi ko na last time, stock market, pag may alam ka, or yung mga ETFs, mga S&P 500, sa mga may alam sa real estate, pwede din siya. Mas okay siya kasi pag marami kang pera, mas maganda sa real estate kasi over time, itong mga bahay at lupa, tataas naman yung presyo niyan. Double, triple pa. Ganun. So, ganun talaga yan. So, yung may tanong ko lang, ano ba talaga yung bumalik na sa 1 o'clock after 2 1:04 na so backward kami ng isang oras. So
ano ba talaga yung mga current issues ng ating bansa or ating lipunan ngayon? Una, di ba, yung mga corruptions, di ba? Yung mga agriculture, yung poverty talaga, di ba? At saka yung environment natin. Ito na yung mga disasters, mga kalamidad, di ba? Number 1 is corruption. Unang-una, itong mga workers in the government, itong mga tinatalaga natin sa gobyerno, mga politiko, halimbawa na lang yung Senado or yung Kongreso, lalo na yung Congress, wala silang audit. Pirma lang sila sa mga ginagastos nila. Samantalang itong Vice President na si Inday Sara na lagi nating sinasabi na kasi babalik na yung Senate hearing, di ba ganun? Pero itong Congress, ang inuuna nila dito sa lower house, lower chamber, gusto nilang pabalikin, iimbestigahan si Inday Sara sa 2022 niya na yung 125 million na confidential funds. Samantalang itong si Zaldico, di ba, si Amy Marcos ba yung nagsabi 132 billion ba yun? Yung sa flood control project niya. So, ang laki naman yun. Pero ba't hindi yun dapat iimbestigahan ng Kongreso kung talagang hindi sila bias at patas sila sa mga ginagawa nila? Pero instead, yung mga tinitira nila ngayon, yung mga Duterte at yung mga galamay ng mga Duterte, kasi lahat naman yan ginagawa nila, iniipon-ipon nila, ikunik-kunik nila para tumbukin, para maipin down si Tatay Digong, ganun. Kung kaya't itong si Trillanes, siya yung nag-facilitate dyan sa mga kulang o ano pa man kailangan para i-push dyan sa ICC. Sabi nga ni Tatay Digong, sige, kasuhan nyo na ako. Alam naman nila na mahina yung kaso nila. Kung kaya nagpabricate sila ng mga dyan, ng mga tawag nito, mga witnesses, mga nagpalsikadong mga dokumento, ganun. So, yung mga ginagawa nila for publication, for publicity, ganun. Para lang may masabi na, para malinlang itong mga taong bayan, itong mga thunders, mga matanda na lang yung mga na hindi updated sa mga social media kung anong nangyayari ngayon. Kasi pati itong mainstream media, mga binabalita, mga mali-mali. Kasi mga bayaran din, ganun. Diba? So, grabe yung corruption. Corruption sa freedom of the press. Sa yung mga naririnig natin sa mainstream, mga panlilin lang, ganun. Diba? Wala nang tumutuligsa, ganun. Wala na. Kongreso, Senado, wala. May kiso tayo na waiter, ganun. Na may issue din. Na may ano ba tawag nito? Basta hindi lang natin pangunahan yung mga expose nila katulad ni Katibi na ganun. Basta may pasabog yung darating one day soon. Siguro, yan yung yung sinabi ni Inday Sara na may video, ganun. Hindi natin alam. Huwag lang tayo kasi wala man tayong ebidensya, pero alam kong lahat ng mga ginagawa o mga katarantaduhan ng mga kalaban, one day soon lalabas din yan. Kasi wala tayong parang yan parang smoke yan, parang apoy. Pag may apoy, may smoke talaga yan. Hindi mo talaga yan maitatago. Ganun talaga yan. Kung kaya yung mga katarantaduhan ng mga ginagawa ng mga kalaban, lalabas at lalabas din yan. So, yan, about corruption. Sa agrikultura, di ba panahon ni Marcos Jr., sabi niya, farm to market road. O saan naman yan ngayon? Ultimo nga sa amin, wala nang nagpa-farm Kasi yung mga tao, na lang sa mga ayuda, ganun. So, kung kaya para ang mahal, ang taas ng mga presyo ng mga pang-agrikultura, ng mga mga gulay at mga rice. Kasi hindi na nagtatanim sa amin na agricultural area yung sa amin Parang talaga yung main na trabaho ng mga tao doon pero wala, at maraming tambay, tapos ang iba na construction na lang, ganun, kasi ang mahal ng fertilizers, tapos ang dami pa nating mga kalamidad, ganun. Tapos wala, minsan pag panahon ng init,
Nakain naman nung mga anong tawag nito, mga piste itong mga tanim. So wala din. Kung kaya't wala na lang silang ginagawa ngayon Hindi pa suportado ng gobyerno. So yan yung contribute talaga ng poverty. So grabe yung poverty ngayon Pero ang sinabi ng sa survey or sa mga balita na nasa right track daw itong administrasyon ngayon kung baga in fairness naman 6% naman yung sinabing on the track na talaga yung economy natin. Pero bakit ba ang tanong diyan, bakit ba mas marami pa rin ang nagugutom na Pilipino? Dahil yan sa corruption na mga nangyayari ngayon, diba? So kinukulang na tayo ng pera. Yung mga ahensya natin ng gobyerno, yung mga pera dinadivert, yung mga budget, yung mga halimbawa na lang sa PhilHealth, kinuha yung sa PhilHealth na pera, tinalaga kung saan, ginawang ayuda, ganun, at nagbinta ng golds, yung natin, asset natin, so yung reserve natin, so pagkukulangin pa yan, di ba may naririnig tayo na even before na marami pa silang planong may ibibinta ng mga asset ng government. So mauubos yung natin dyan, mga reserves natin dyan. Okay lang sana kung maitalaga yan or para sa mahirap ng mga Pilipino. Pag 1/4 or even not even ang maipunta sa Pilipino at yung karamihan dyan ng pira mapunta sa mga bulsa ng mga iilan lang dyan sa gobyerno, wala. Iilan lang yung mayaman at 90% and above ng mga Pilipino ang maghihirap. So kawawa ang Pilipinas. Tingnan mo, binubuli na lang tayo ng mga kalapit nating bansa kasi wala ang lakas itong natin, pandigma natin kasi mahina tayo Habang busy itong nag-gobyerno natin sa nakawan, ito namang kalapit nating bansa nagpapalakas. Kung kaya't hindi sila basta-basta mabuli katulad ng Indonesia. Diba? Yung China, ang laki ng China, takbo yung barko nila. Hinabol. Diba? Ilang mga fishing vessels na ng China yung pinasabog dati ng Indonesia. O tingnan mo yung Indonesia, ang lakas na ng Indonesia. Samantalang tayo, na tayo, parang namumulubi na tayo. So kitang mga nasa lower class at saka yung sa mga middle class, magsama-sama na yan bumulusok doon sa ibaba. Samantalang itong mga ilang mga mayayaman, mga oligarko nasa taas, mas lalo pang yumayaman. Wala na tayong ligtas. Hindi na binabalita yung mga nangyayari dyan. Mga nakawan, meron ng mga abduction or mga kidnappings, mga ganun. Mga nawawalang mga bata daw, bumalik na yung droga, kalakalan. Mga patayan, ganun. Pero hindi binalita or binabalita ng mainstream media. So, wala na talaga. Tapos, malaki nating problema talaga itong environment disasters natin. Natural calamity. Kasi tayo sa Pilipinas, in a year or annually, meron tayong 23 to 29 na bagyo. As usual, muna yan lang yung tinawag na normal talagang mga nangyayari sa atin. Kung kaya kailangan talaga yung flood control program, flood control projects ngayon, lalong-lalo na may climate change, dapat talaga yun ay palalakasin ng admin ngayon. Pero wala. Pero yung sinabi ng presidente natin, maraming meron tayong 5,000 plus na flood control program or projects natin na talaga sa buong lugar dyan sa Pilipinas. Pero ano nangyayari? Ba't ganito na kahit kunting ulan man lang para na tayong na-tsunami, para na tayong grabe talaga yung mga nangyayari. Hindi natin ma-spelling kung anong nangyayari na ng bansa natin Kawawa ang Pilipinas. So ito yung masasabi natin, why is it that the Philippines is still struggling, itong ating bansa.
Unang-una, mga government policies, di ba? Bad governance, ganun. Kasi yung mga pinapaboran lang, yung ilan lang, yung mga elite lang, nasa taas. Samantalang yung nasa baba, wala. Di ba? Ganun talaga yan. Dahil sa too much corruptions, ganun. Ultimo ng mga mamumuhunan galing sa ibang bansa, hindi sila, wala silang ganas na mamumunan sa atin. May red tape, ganun. Yung mga papers, hihingan ka pa, mga ganun. Pirahan ka pa, tapos i-delay yung mga paperwork mo. Ganun talaga dito sa atin. Too much corruption. Tapos yung political system natin, dominated by the political dynasties. Okay lang sana yung mga political dynasty, wala man tayong problema dyan. Pag mga mentality, mga Duterte mentality yung mga nasa gobyerno natin. Kahit buong Duterte pa ilagay natin dyan sa lahat ng ihensya ng gobyerno. Kasi alam naman natin yung tatak Duterte. Pero pag tatak Romualdez, tatak Marcoses, patay tayo dyan. Babalik tayo sa nakaraan ilang dekada na lugmok tayo. Diba? Wala. So yung Philippine current status natin, ano ba tayo? Poor or wealthy? Yun yung tatanong ko sa inyo. Kasi tayo, sa panahon ni Tatay Digong, sinimulan niya, di ba? So ano tayo? Developing tayo, emerging tayo. Lower to middle income, di ba? Ganun. Kasi yung economy natin, newly, industrialized country. Kung baga, paano na tayo paangat? Pero ano naman yung mangyayari ngayon? Instead na paangat na sana tayo pasulong parang backwards naman ngayon kung baga parang instead of babanti atras naman tayo sa Pilipinas. Ano tayo tayo yung sa Southeast Asia, tayo archipelago, tapos we have 7,107 islands, so maganda sana yung klima din natin, ganun. Tropical, ganun. Kung kaya gusto ng mga foreigners na maninirahan sa atin, di ba? Lalo na yung mga matatanda na mag-retire, kaya nakakapangsawa ng mga Pinay. Maganda naman sana sa atin. Ang problema lang itong bagyo, ganun. At saka itong mga corruptions, ganun. So, yung travel natin, safe ba? Yung travel? Ang sinasabi ngayon, as of 2024, September 10, 2024, may dyan post, hindi ko na maalala kung ang sinasabi na exercise daw sa mga travelers daw, mga local or mga foreigners, daw, exercise a high degree of caution daw sa atin in the Philippines overall due to the threat of terrorism and violent crime. So meron na daw tayong terrorism. So babalik, bang klaseng terrorism yan? So may na pala. Pero ang alam naman natin yung mga violent crimes, mga localized na mga mga crime, meron na mga kidnapping, mga hold up, ganun. Nakawan, ganun. 'Di ba? Tapos may mga abduction kasi yung mga nawawala. So wala na talaga. Laganap na ngayon sa Pilipinas kasi dahil sa drugs yan Kung makinig ka sa mainstream media, iilan lang yung or wala talagang balita. Pero pag doon ka sa social media, makikita mo dami ng mga nangyayaring mga nakawan, patayan, at involved ang pinaka-main reason or cause dahil sa drugs. Meron pa tayo nakita yung nanay niya, gusto niyang iparehab yung anak niya. Pinakonsenti naman ng asawa. Pero yung nanay niya, pinaparehab niya yung anak niya kasi wala na iba na yung ano ba yan, tawag yan, parang basta may nag-iba na sa anak niya nakikita niyo yan sa social media, meron dyan. So wala, sino yung namamayagpag ngayon? Itong mga mga magnanakaw, mga durugista, itong mga masasama na. Kasi mas safety ngayon ang mga masasamang loob. Tayong mga mga mababuting tao, tayo yung delikado ngayon sa panahon ng administrasyong Marcos. Yan yung totoo. Wala. So, Philippines' biggest problem, poverty. As usual, poverty, kahirapan.
inequality, ganun. Wala. Mag-apply ka ng trabaho, wala din sa atin eh. With placing personality. Pag may edad ka na, wala. Pag hindi mo relatives or wala kang kaibigan na politiko, hindi ka makapasok. Kahit sa ranking pa sa mga government katulad ng mga teachers or ano pa man, kahit number 1 ka pa sa ranking, marungking talaga yan. Uunahan ka nung pinsan, kamag-anak, kaibigan, kahit wala pa yan sa ranking or kahit ano pa yan, anong tawag nito, incompetent pa yan, kaya yang ilagay ng gobyerno ng isang politiko. People being left behind dahil nitong mga natural disasters. So also make it harder for the country to develop steadily. Totoo yan. Ano? Paano tayo mag-develop? Itong gobyerno natin, itong mga projects nila, puros corruptions. Tapos so binabayaan na tong rural, urban, ganun. Binabayaan na nila yung mga tao wala silang pakialam diyan So left behind, wala. So pag nagkakasakit, walang pera, uutang, wala. Ultimong sa PhilHealth, kahit yung mga nasa gobyerno, mga nagtatrabaho, nagko-contribute diyan, iilan lang yung pag nagkasakit ka, iilan lang yung ibibigay sa PhilHealth. Samantalang maraming pera yung PhilHealth. Yung pera nila dinadivert sa ibang ahensya. Wala. Puros lang yung nakawan So kawawa yung healthcare system sa atin. Wala, garbage talaga Kung kaya't yung pag ikaw talaga nasa Pilipinas ka, ikakarampot mo ng kita or savings. Pag nagkasakit ka, kukunin mo. Wala, mag-negative ka pa. Kung kaya't wala talaga sa atin So yung tanong dito, how much money do you need to live in the Philippines na komportable ka? Siguro may nabasa ako na kasi yung naman yung cost of living sa Pilipinas, mababa lang naman dapat. So pag may 46,000 ka to 70,000 Pilipino ka, mabubuhay ka na talaga, komportable ka na. Pero ilan lang yung makapag-income ng 46,000 to 70,000. Kasi pag ganyan 46,000, kahit 46,000, doon lang ko sa mga area na may mga hindi lang sa mga masyado sa syudad kasi ang mahal, maraming gagastusin. At least na yun, makukuha mo, covered mo na yung housing, yung mga utilities mo, yung food, saka healthcare and taxes, ganun. At least man lang. Diba? So, pag kikita ka sa Pilipinas, pag meron ka ng, halimbawa, 100,000 US dollars, so in the Philippine money, mga 5.8 million. So, mga 10 years pa yung mauubos mo. Mas spread pa yan ng mga 10 years ang ihaw bago mo yan mauubos. Pero kadalasan or mainly mga karamihan sa ating mga Pilipino, ilan lang yung kita. Kahit sa Maynila, ilan yung sahod, yung rate nila. Mga 600 plus, yata 610, ganun. Pero doon sa kahit sa ibang lugar sa Pilipinas, magkano lang yung kita? 200 a day, 300. Ano mabibili mo doon? Samantalang yung rice, mag 60 plus na. Wala ka ng pang-ulam, wala ka ng pang-baon sa mga anak mo, nag-aaral. Tapos marami ka pang anak. Tapos maggas ka pa, mag-plate, ganun, pamasahe. Wala talaga. Yung kaya poverty talaga to the fullest talaga. Diba? Yung kaya kawawa talaga tayo. Kawawa ang Pilipinas. Kaya lagi kong, kahit nasa ibang bansa ko, lagi sabi ko kawawa talaga ang Pilipino. Minsan nasasaktan ako pag nakita ko ng mga balita na mga kapwa natin Pilipino nagkakasakit, walang pira kasi ko yan experience ko yan, nararamdaman ko yan kasi yung bata pa ako nung nagkasakit yung kapatid ko dati, yung second brother ko, bata pa kami noon, natandaan ko pa walang pira, gusto nang dalhin pauwi na lang tatay ko para mamatay na lang sana kasi wala nang pira, puro utang na sa
buti na lang may tumulong na, naawa ang Diyos, dinala sa ibang hospital, saka natulungan kami, nabuhay yung kapatid ko. Kaya sabi ko talaga, hindi ito nararamdaman ng mga mayayaman mga ganun kung gaano lang kasakit at gaano kahirap maging mahirap, at gaano kahirap, gaano talaga yung mahirap, naghihirap. Wala. Anyway mga kasampiak, babalik na ako work sa workplace ko, 1:27 in the morning. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Basta patuloy lang tayo magdadasal. Maawa din yung poong may kapal dyan sa taas. Hindi din tayo pababayaan. Kasi ito yung laging sinasabi pag may mga trials in life. Ang ibig sabihin yan, mabubuhay pa rin tayo. Huwag lang yung puro saya. Kasi baka happy ending na yan. Pero pag may problema, trials, lang, God is poking you. Sinasabi ng Panginoon, anak, huwag kang mag-alala. Magtiyaga ka lang, nandito lang ako. Mahal kita at hindi ka pababayaan. God bless, maraming salamat sa ating lahat.